Ang nakaraan. Makikita ang nakamaskara na si Gui Myeondok na nakatayo lang at naglalabas ng matinding ara. Ang daliri nito ay nakaturo sa langit na ginawa nitong pangharang sa spadang nawasak ni Gurong Gumakho. Habang tinititigan si Gurong Gumakho ay lumiliwanag ang mata nito. Ang pagpapatuloy nagulat at napanganga si Gurong Gumakho habang hawak ang putol na espada. Mabilis na lumapit ang nakamaskarang Gui Myeondok kay Gurong Gumakho at hindi naman kaagad nakagalaw ito. Mabilis na aatakihin ng nakamaskarang Gui Myeondok at biglang isang liwanag sa dulo ng daliri ang unti-unting makikita. Biglang tatlong liwanag ang lumabas mula sa nakamaskara Gui Myeondok. Natakot at pinagpapawisan si Gurong Gumakho. At biglang sumigaw sa sakit habang sumusuka ng dugo ng tamaan ng apat na enerhiya sa katawan si Gurong Gumakho. Halos mawalan na ng malay ito habang naglalabas ng dugo sa bibig. Pero ang nakamaskara Gui Myeondok ay hindi pa tapos umatake at biglang naalala niya ang nakaraang mga tao na pinatay niya. At sinabi pa niya na hindi lang ito buhay at kamatayan, lahat ng dugong ito kailangan itong itigil. Makikita na sakal na niya si Gurong Gumakho habang namumuti na ang mata at tumutulo na ang laway sa bibig. Sa lakas ng pagkakapit sa leeg nito, halos bumaon na ang mga daliri sanhi ng pagdurugo nito. Sinabi pa ng nakamaskarang Gui Myeondok habang sinasakal pa din si Gurong Gumakho na nakikiusyoso ka pa ba sa aking kakayahan. Tumugon naman si Gurong Gumakho habang nanginginig at pinagpapawisan na hindi naman daw siya naging basto sa kanya. Sinabi pa ng nakamaskarang Gui Myeondok habang tinititigan ito na maraming bagay na hindi pa niya alam dahil ngayon lang siya naging guro. Hihilingin daw niya kay Gurong Gumakho ang lahat ng pinakamahusay sa hinaharap. Habang nilakihan niya ng mga mata ito. At tumugon naman ito na gagawin niya. Makikita na umalis na ang nakamaskarang Gui Myeondok habang nakaluhod si Gurong Gumakho na may malalim na paghinga. At makikita rin ang nginig sa buo nitong katawan. At sinabi pa niya na hindi naman pala talaga siya peke. Habang tulala at napagtatanto na yung lalaking yon, siya talaga ang Gui Myeondok ng Black Flower League. Makikita na si Gui Myeondok na nakamaskara na papaalis na at tumatalon sa mga puno. At sinasabi nito habang ang muka nito ay nagdurogo na naalala pa niya. At biglang lumakas ang pagtulo ng dugo nito sa muka at tila ba ito ay pagod na napahawak pa sa puno. Napasandal sa malaking puno at napasabi na ang hirap talagang mamuhay ng normal. Habang tumingala sa langit at tinitignan ang bilog na buwan at napasabi ito na hay naku. Bakit ang hirap at sumapit na ang umaga makikita ang bilog na bintana at may mga bagay na nakalawit sa kwarto. Makikita si Nang Mungmae ay nakahiga at may benda ang mata. Biglang napahyaw at pinagpapawisan at mabilis itong bumangon. Tinanggal niya ang benda sa mata at dahan-dahang inimulat ang mata. Ngunit ang paningin niya ay malabo pa rin. Sinabi pa niya sa sarili nang i-concentrate ko ang aking panloob na lakas sa aking mga mata. Muling nagpakita ang kakaibang bagay na yon. At bigla siyang may napansin at nagtanong ito na kung mayroon pa bang ibang tao dito at kung sino ito. Ito pala ay si Master Gui Myeondok at sinasabi na kung gising na ba ito habang may mga bagay na umuusok sa likod nito. Patanong naman itong tumugon na guro, bakit andito ka? Nasaktan ka rin ba? Nagpalusot naman ito at sumagot na andito siya dahil sa sobrang tagal niyang nakatayo. Nagtanong pa ito kay Nagungmay na ano ba talaga ang nangyari sa mata mo? Napabuka ng kamay at biglang itinikom at sinabi nito na guro nakita ko. Sinadya mong iwasan ang mga atake ni Gurong Gumakho. Napatingin naman si Master Gui Myeondok at napasabi na kaya itinaas niya ang kanyang paningin gamit ang kapangyarihang iyon pagkatapos ng lahat. At pinakita si Nang Mungmae na sobrang pokus sa panunood at nakikita pala yon ni Master Gui Myeondok habang iniiwasan ang mga atake. Habang nakaluhod si Master Gui Myeondok ay sinabi nito na mali ang nakita niya. Kung naging seryoso si Gumakho ay namatay na ako sa loob ng 1 segundo. Kahit na ngayon lang niya ito naiisip. Nanginginig ito. At ang itsura ay mukhang tanga. Sinabi pa ni Nang Mungmae na hindi daw niya ito nakitang mali. Guro, kung tutuusin ikaw si Gui Myeondok at tinitigan niya ito ng matagal. At tinitigan din ito ni Master Gui Myeondok at patanong na sinabi na ibig sabihin nakita mo ito ng sarili mong mga mata. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang kapangyarihang taglay mo at kung paano ito gamitin? Napatanong sa isip si Nang Mungmae at sinabi na alam niya ba ang sikreto ng katawan ko. Walang nakakaalam kung ano ito noon.
habang titinitingnan ang kanyang palad. At sinabi pa niya, kahit na ang aking ama ay mag-ipon ng kaunting lakas sa aking dantyan, ang aking panloob na lakas ay magiging ligaw. Kaya, sinabi sa akin na huwag gamitin ang aking panloob na lakas. Biglang nagbihis si Master Guimiondoc. At napahinga ng malalim si Nanggung Mae at naiisip ang pamilya nito. At biglang sinabi na gayon pa man gusto niyang maging malakas, habang hinahampas ng malakas ang kama na nakaluhod. Sinabi pa niya kung alam mo ang isang paraan kung paano, mangyaring ituro ito sa kanya. Nagsalita si Master Guimiondoc at sinabi na isang paraan kung paano, habang nakupo nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang tuhod at biglang tumayo at sinabi na ang kapangyarihan mo ay parang sumpa. Kapag may nangyaring masama ay mapilayan ka o mamamatay pa. Bakit mo pa ilalagay sa panganib ang buhay mo para lang maging matatag? Sumagot si Nanggung Mae na handa siya sa mga panganib. Tutal wala namang umaasa sa kanya. Makikita ang mga nakasabit sa kwarto. Sinabi ni Master Guimiondoc sa kanyang sarili na may malungkot na muka na walang umaasa. Ang batang ito na parang tatahakin niya ang landas ko. Bakit sila naadik dito? Anong intensyon nila? Malalaman niya ito kung makalapit siya sa Nambungse. Sinabi ni Master Guimiondoc na sasabihin niya kung paano siya maging malakas.